Paghahanda sa daloy ng trapiko, bunsod sa adjusted mall hours at Bermonth's traffic scheme, ating tatalakayin kasama si MMDA Swift Traffic Action Group Commander Edison Bong Nebriha. Sir Bong, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Joey. Magandang tanghali po sa lahat ng tagisbaybay. Sir, una po sa lahat, para sa kaalaman ng ating mga nanonood at nakikinig, kailan po magsisimula yung adjusted mall hours at ano pong mga oras ito? Magsisimula po ito ng November 17. Ang pagbubukas po ng mga malls ay na-adjust po namin ng 11 a.m. up to 11 p.m. Medyo may delay po ito ng isang oras sa karaniwang pagbubukas ng mall. Para magbigay po daan na hindi po makakasabay yung mga pupunta ng mall sa mga kababayan natin na papasok ng opisina o may gagawing mga businesses. I'm pretty sure, sir, na binase nyo to sa previous experience o historical data. So, yung pag-adjust po ng mall hours, opening and closing tuwing Kapaskuhan, ano po ba yung tulong na naibibigay talaga nito at around what hours po ba talaga yung nagkakaroon ng congestion at luwag sa daloy ng trapiko given the adjusted mall hours? Actually, every Bermonths, nagkakaroon tayo ng surcharge ng volume ng vehicle na 20 to 25%. So, ang karaniwan nito, 20-25% na nadadagdag sa volume ng Metro Manila. Napapansin po namin ay ang puntirya po nito yung mga malls or yung mga marketplaces natin. So that's why we adjusted the mall hours para po yung mga pupunta po ng malls, yung mapapasyal o kaya mamimili, mag-shopping, hindi po sila sasabay po sa rush hour natin, lalo-lalo na po sa EDSA. Doon po sa pakikipag-usap nyo sa mga mall, compliant po ba sila? Pero kung hindi po kaya sumunod sa iminumungkahing mall hours, meron po bang sanction o parusa sa mga hindi susunod? Well, actually, we've been doing this, Sir Joey, ever since. So this is part of our Christmas traffic mitigating policies namin. We've been receiving the great cooperations of the mall owners. Kaya po hindi kami nagkakaroon ng problema. Talaga po napapatupad to kahit wala pong kaakibat na kaparusahan. So ngayon po ang idinagdag namin na pwede pong magkaroon ng sale yung mga yung mga shops within the mall during weekdays, provided na hindi po sila mag-a-announce at wala pong tarpaulin na ilalabas sa mga kalsadahan para maging subtle lang po yung announcement na to. Para yun lang po, pwede sila mag-sale pero wala pong grand sale na matatawag o yung tinatawag na natin mall-wide sale. So, Sir Bong, isang aspeto yung pag-a-adjust ng mall hours, pero malaking bahagi pa rin yung traffic talaga dun sa mga lansangan sa paligid ng mga mall, lalo na yung may mga obstruction sa mga kalsada. So, ano po yung magiging participation talaga ng MMDA STAG pagdating sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko, lalo na dun sa mga kalsada sa malalaking mall sa Metro Manila? Actually, Sir Joey, sinisimulan na namin yan. Matatandaan nyo, magmula nung inilunsad yung STAG, ang pinuntirin na po namin talaga yung mga mabuhay lanes. Ito po mga mabuhay lanes na to, dati po ang tawag dito, Christmas lanes. Kaya po ang alignment na to mga mabuhay lanes na to and from the malls. So sa Divisoria, sa Baclaran, dito sa mga malls sa Mandaluyong, Makati, and even Cubao. So yan po talaga ang purpose yan. But again, hindi na po natin Christmas na lang pinapatupad yan all year round. Kaya tinawag po natin mabuhay lanes. Kaya po yan po at saka yung mga alternate routes natin, ang pinagtutuunan po namin ng pansin, not only for the Christmas holidays, but even now, paparating po yung undas. Kasama po yan sa mga nililinis po namin. Bukod po doon sa mall hours, sir, yung delivery schedule sa mga mall, pina-adjust nyo rin po from 11 p.m. to 5 a.m. Pero paano nyo po ma-monitor kung nagko-comply talaga yung mga kumpanyang nagde-deliver sa mga mall? Basically, sir, yung mga midnight deliveries, rin po yan, sanction din po ng mga malls yan.
So, ano po, nakikita naman po namin na sumusunod sila. Like what I've said, we've been doing this cooperation with the mall owners long before. So, hindi na po ito bago sa kanila at natutuwa naman po kami sa kooperasyon na ibinibigay nila. Wala naman po ito talagang yung kaakibit na kapurasuhan, pero pagtutulungan lang po para maibsan ng traffic. Kasi sila rin po ang nakikinabang nito, sir. Actually, yung mga magdi-deliver sa gabi, wala na rin po traffic. So, napapabilis po yung turnaround nila kung kailangan pa po nila mag-deliver ulit. Napapabilis po yung turnaround nila. However, sa policy na to, yung 11 ng gabi hanggang 5 o'clock ng umaga, exempted po dito yung mga magdi-deliver ng pagkain at ng ice. Bilang bahagi, sir, nung Vermont's traffic management plan, ano po yung mga gagawin po ng MMDA STAG? Magkakaroon po ba ng rerouting o special lanes? Nabanggit nyo yung mabuhay lanes kanina. Magkakaroon po ba ng karagdagang personnel na ide-deploy o magkakaroon ba ng adjustment sa kanilang working hours o schedule? Sa UNDAS po, magkakaroon kami ng no absent, no leave policy, no day off policy, para siguraduhin po lahat po ng enforcers ay nandyan. Kaya matagal na po namin ginagawa yan, lalong-lalo na po pag nagkakaroon po tayo ng exodus na maraming sa ating mga kababayan na pupunta ng probinsya, ganyan na po ang pinapatupad natin. But anyway, sir, ang ISTAG po, kasama ng ibang traffic enforcement districts ng MMDA, naka-alerto na po yan. Papalapit ng Pasko. Lahat po ng pamamaraan para maibsan po yung traffic, ginagawa na po namin, mga pakikipagtulungan sa mga barangay, sa local government units. Nandiyan na po yan. Nakalatag na rin po yan. So, makakaasa po kayo na yung MMDA, kakibat ng mga local government units at ng mga barangay natin, pati na po mga kapulisan, magtutulong-tulong po para maibsan ang traffic ngayong paparating na Undas at paparating na Pasko. May plano po ba, sir, na i-adjust yung number coding scheme, lalo na dun po sa mga petsang inaasahang pinakamabigat ang daloy ng traffic, o let's say, yung pagsisimula ng simbang gabi o yung mismong holiday rush? Actually, Sir Joey, ano po yan talaga, no? Data-driven po lahat ng mga policy na nilalabas ng MMDA. Tinitignan po namin yung datos kung kailangan o hindi. So, makikita po natin na kung kailangan po isuspend, sinususpend po yan. Lalong-lalo, automatic naman po pag holiday, suspended po ang number coding. Pero kung kung mas lalong traffic, pinapanatili po namin yung number coding. Pero kung maluwag naman yung daan, sinususpend na po namin. Si chairman po mismo ang nagde-decide based on the recommendations at saka sa datos na ipro-provide po sa kanya. Kamusta naman, sir, yung pakikipag-ugnayan nyo? Nabanggit nyo kanina na tulong-tulong talaga yung MMDA, kapulisan, pati yung mga LGU, yung mga traffic management group nila. So, kamusta po yung pakikipag-ugnayan nyo sa kanila para po sa sabayang pagpapatupad ng traffic adjustments ninyo sa darating na Undas, pati yung holiday season? Maganda naman po yung pakipag-ugnayan namin, lalong-lalo na po kami po sa ISTAG, tuwing lalapag po kami sa mga local governments para mag-operate, nakikipag-coordinate po kami. May basbas po sila para mag-operate kami ng mga anti-illegal parking at saka yung mailatag namin yung mga enforcers namin sa kakalsadahan, kahit na po mabuhay lane po yan, nagpapaalam po kami, nag-aabiso po kami. And may mga meeting din po na pinapatawag si chairman, si Attorney Nunez, ang aming director sa traffic enforcement, kung kailangan po talaga yung pakikipag-ugnayan pa, lalong-lalo na po yung darating na Undas, para mailatag po namin mas maganda yung mga enforcers namin, ma-cover up po namin many of the areas, and at the same time, ma-minimize po namin yung blind spot para sa ganun, mas mapapagtuunan namin yung pagpapanatili ng magandang daloy ng trapiko. Ayan, mensahe nyo na lamang po sa ating mga mananakay at mga motorista sa Metro Manila, sir, sa papalapit po mga holiday gaya ng Undas at yung Christmas rush. Siguro paalala ko na lang po, panitilihin po natin ang lamig ng ulo sa pagbiyahe po natin ngayong Kapaskuhan. Talaga po, medyo may pagsisikip na mangyayari dahil nga po sa dami ng sasakyan na nandyan sa kakalsadaan at sa Metro Manila. Panatilihin po natin ang lamig ng ulo. Unang-una po, panatilihin din natin po yung disiplina.
Kasi ang pagpapanatili at pagpapakita ng disiplina sa kalsada ay pagmamahal sa bayan. So yun na po may mensahe ko sa ating mga motorista. Maraming salamat po at Merry Christmas. Yan. Merry Christmas, sir. Napakahalaga po nung maging disiplinado at panatilihing malamig ang ulo. Maraming salamat po sa inyong oras, MMDA Swift Traffic Action Group Commander Edison Bong Nebria. Thank you, sir. Maraming salamat po.